Welcome back to Movies Tagalog Recap. Today, ipapaliwanag ko ang pelikulang The Call of the Wild na ipinalabas noong taong 2020. Ang bida ng pelikula ay isang crossbreed sa pagitan ng Saint Bernard at Scotch Collie na pinangalan ng Buck. Nakatira siya sa Santa Clara, California kasama ang kanyang master judge na si Miller at ang kanyang pamilya. Siya ay isang masigla at maamong aso na minamahal at pinalayaw ng lahat ng tao sa bayan. Ang laki niya kumpara sa ibang aso ang siyang nagpapasikat sa kanya. Sa araw ng kaarawan ng hukom, pumunta si Buck sa palengke kasama ang kasambahay. Habang hinahabol niya ang isang cyclor sa mga lansangan, isang lalaki ang nakatingin sa kanya, nagbabalak na dukutin at ibenta siya para sa pera. Sa bahay, maraming masasarap na lutuin ang ginagawa para sa pagtitipo ng kaarawan ng hukom. Mabilis na itinago ng mga nagluluto ang lahat ng pagkain dahil alam nilang sisirain lahat ito ni Buck kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Pinalabas siya ni Judge Miller sa labas ng bahay para hindi niya masira ang tanghalian para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, ang hapagkainan ay nakalagay sa harapan ng bakuran at ang lahat sa pamilya ay nagtitipon-tipon upang kumuha ng litrato. Sa kanilang pagkadismaya, pumunta si Buck sa mesa bago ang lahat at sinira ang pagkain. Ang hukom, na palaging sumasang-ayon sa lahat ng kagustuhan ni Buck, ay galit na galit sa kanya at iniiwan siya sa labas ng bahay sa gabi. Tinawag ng estranghero mula sa palengke si Buck patungo sa kanya at kinuha siya sa loob ng isang kahon. Ang lalaki ay tumatanggap ng pera mula sa isang tao at pinaalis si Buck sakay ng isang cart ng kabayo. Tumahol siya at sinubukang tawagan ng kanyang amo sa bahay, ngunit wala itong silbi. Makalipas ang ilang sandali, isinakay siya sa isang tren at dinala sa malayo sa kanyang bayan. Binuksan ng isang lalaki ang kahon kinabukasan. Sinubukan ni Buck na tumakas ngunit hinampas siya ng lalaki sa lupa. Napagtanto ni Buck na ang pagganti ay lalo lamang siyang masasaktan. Kaya tahimik siyang umupo. Sa tabi niya, may ilan pang mga aso na ikinulong. Dahil ang mga kulungan ay hindi sapat para kay Buck, itinali siya ng lalaki sa isang poste at lumabas. Sinasamantala ni Buck ang pagkakataong maputol ang lubad at palayain ang sarili. Mabilis siyang tumakbo palabas ngunit panandalian lang ang kanyang kaligayahan nang mapagtantong nasa barko siya. Huminto ang barko nang makarating sila sa Yukon, Canada. Puno ng tao ang lugar na naghahanap ng napapabalitang ginto. Gayunpaman, walang sinuman ang nakahanap ng kayamanan. Si Buck, na nakatira sa tuyong lupain ng California sa buong buhay niya, ay nahihirapang maglakad sa nyebe. Natulala siya kapag nagsisimula ng mag-snow. Pinutol niya ang lubid na nakatali sa kanyang leeg at masayang tumakbo sa mataong lugar. Isa sa maraming tao na naghahanap ng ginto ay isang matandang lalaki na nagngangalang John Thornton. Aksidenteng nabangga ni Buck si John pero hindi tulad ng iba, hindi siya pinapagalitan ng lalaki. Nakita ni Buck na ibinagsak niya ang kanyang harmonica at ibinalik ito sa kanya. Humanga si John sa katalinuhan ni Buck ngunit bago niya ito makausap, inilayo siya ng may-ari ni Buck. Kasunod nito, ang Buck ay pinananatiling ibinebenta kasama ng iba pang mga aso. Siya ang pinakamalaki at pinakamabigat sa kanilang lahat. Sinusubukan niyang makipagkaibigan ngunit mukhang hindi interesado ang mga aso. Pagkatapos ay isang French-Canadian na lalaking runner na nagngangalang Paro ang bumili ng Buck para sa isang dog sled para maghatid ng mail sa buong Yukon. Ipinakita niya si Buck sa kanyang kapareha, si Francois, na nagkomento na siya ay mas malaki kaysa sa aso na gusto nila. Pagkatapos ay nakilala ni Buck ang iba pang mga aso mula sa Paragos. Pinamunuan sila ng mabisyo na pinuno ng grupo, isang husky na pinangalanang Spitz. Upang hilahin ang karga, si Buck ay nakatali sa isang kwelyo na gusto niya. Sa wakas, ang paglalakbay ay nagsisimula at ang mga aso ay nagsimulang tumakbo. Gayunpaman, hindi pamilyar sa paraan ng manyebe. Nagpupumilit si Buck na kumilos ng kasing bilis ng iba. Kahit papaano ay naiintindihan niya ito ngunit nag-ambala ng isang kuneho sa kalagitnaan. Habang pasulong ang sled, binago ni Buck ang kanyang direksyon at bumagsak sa bangin, dinala ang buong cart kasama niya. Si Spitz ay nagsimulang umungol sa kanya para sa kanyang handgal na pagkakamali. Si Paro, gayunpaman, ay nag-udyok kay Buck na sumama sa pack. Sa pagtatapos ng araw, si Buck ay pagod na pagod. Sa wakas ay nagpapahinga sila sa gabi sa isang kampo. Hindi alam ni Buck kung paano natutulog ang aso sa nyebe at napakalamig.
Itinulak niya si Francois sa labas ng tent at magiliw na natutulog sa tabi ng kanyang bagong amo. Ngunit muling hinabol siya ni Francois palabas. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang napakagandang itim na lobo. Ang lobo ay ang kanyang anghel na tagapag-alaga na malapit nang tumulong sa kanya sa buong paglalakbay. Nang sumunod na araw, ang pagtakbo ay nagiging mas mahirap para kay Buck nang makarating sila sa isang madulas na lupain ng yelo. Sa gabi, ang mga aso ay binibigyan ng tig-isang isda para sa hapunan. Ang pinuno ay dumura ay nagbabanta sa isang aso at kinuha ang kanyang bahagi. Ibinigay lang ni Buck ang kanyang isda sa kawawang aso at umalis. Isang araw, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, ang mga aso ay nauuhaw, ngunit hindi pinainom ni Spitz ang iba mula sa maliit na puddle. Binasag ni Buck ang kaunting yelo at lumikha ng puddle para sa iba. Sinimulan nilang igalang si Buck nang higit pa kaysa kay Spitz, na labis siyang nagagalit. Sa paglipas ng panahon, natututo si Buck kung paano tumakbo sa nyebe. Dahil sa kanya, mas mabilis ang takbo ng sled kaysa dati. Isang araw, narating nila ang isang nagyayelong lawa na kailangan nilang tawirin. Pinuntahan ng Francois ang mga bitak sa lawa, ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa isa. Tumakbo si Poirot upang iligtas siya, ngunit tinalo siya ni Buck. Tumalon siya sa lawa at nakarating kay Francois, ngunit ngayon ay nawala sa loob nito. Sa sandaling yun, ipinakita sa kanya ng itim na lobo ang daan at nagawa niyang makuha si Francois sa tuktok. Nawala sa paningin ni Poirot si Buck at kinabahan, ngunit lumitaw siya sa tabi niya makalipas ang ilang segundo. Niyakap niya si Buck habang pinagmamasdan sila ni Spitz sa selos. Mamaya sa gabi, si Francois, Buck at Poirot ay nakaupo sa paligid ng apoy at nag-uusap. Sinabi ni Francois kay Buck na ang isang hiling ni Poirot sa buhay ay makuha ang mga liham sa mail depot sa tamang oras. Idinagdag niya na talagang naniniwala si Poirot kay Buck at siya lamang ang makakatulong sa pagtupad ng kanyang pangarap. Pinapanood sila ni Spitz na nag-uusap mula sa malayo at hinahayaan siyang makuha ng selos. Nang maglaon, hinahamon niya si Buck sa harap ng pack at brutal siyang sinaktan. Sa kalaunan, si Buck ay nahimatay dahil sa pagod. Masyadong natakot ang grupo na tumayo kay Spitz, ngunit isang aso ang tumatahol kay Buck para bumangon at lumaban. Narinig ni Buck ang ingay at bumangon. Determinadong lumaban. Natamba niya si Spitz sa loob lamang ng ilang segundo. Ipinagdiriwang ng iba ang panalo ni Buck habang tahimik na lumalayo si Spitz mula sa pack. Nang magising ang kanilang mga amo kinabukasan, nakita nilang nawawala si Spitz. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, nagpasya silang ipagpatuloy ang paglalakbay. Dumating si Buck sa harap ng pack bilang kanilang bagong pinuno, ngunit nais ni Poirot na gumawa ng isa pang lead ng aso. Sinubukan niyang atali ang kwelyo sa leeg ng aso, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Tinanggap na ng grupo si Buck bilang pinuno nila, kaya tahimik na itinali ni Poirot ang kwelyo sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay ng mas mabilis kaysa dati, ngunit sa kalagitnaan, nakatagpo sila ng isang snowstorm. Hiniling ni Poirot kay Buck na baguhin ang direksyon sa kaliwa, ngunit nakita ni Buck ang kanyang tagapag-alaga sa kanang bahagi at napagtanto na kailangan nilang pumunta sa kanan. Hindi niya sinusunod ang utos ni Poirot at iniligtas ang lahat mula sa nyebe. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na sila sa mail depot sa oras. Masaya si Poirot na ipamahagi ang mga liham sa mga tao. Sa isa sa mga cabin, sumulat si John Thornton ng isang liham sa kanyang asawa, na nag-aalala tungkol sa kanyang namatay na anak. Nang ibigay ni John ang sulat para sa paghahatid, nakilala niya si Buck. Nakatanggap si Poirot ng isang liham at nalaman na ang ruta ng lalaki ay pinapalitan ng telegrapo, kaya hindi na kailangan ang kanyang mga serbisyo. Nag-aatubili niyang ibinebenta ang mga aso sa isang tindahan, iniwan si Buck na walang master. Pagkatapos, ang isang lalaking nagngangalang Hal ay tumitingin sa mga aso at binili ang mga ito upang magamit sa pagdadala ng mga bagahe. Itinali niya ang mga aso sa isang car eta na puno ng tambak ng mga bagahe at isang babae. Masyadong mabigat ang bigat para mahawakan ng mga aso, pero ayaw nang umatras ni Hal. Hiniling niya sa kanyang bayaw na si Charles na tamaan ng mga aso, ngunit pinigilan sila ni John sa kalagitnaan. Iminumungkahi niya na huwag nilang simulan ang paglalakbay dahil paparating na ang snowstorm sa loob ng ilang oras.
Hindi kinukuha ni Hal ang kanyang payo at ginagawang hilahin ng mga aso ang mga bagahe kahit papaano. Hindi nagtagal ay napagod sila at bumagsak sa lupa dahil sa bigat, na lalong ikinagalit ni Hal. Naglabas siya ng baril at naghanda para barilin si Buck, ngunit muli siyang pinigilan ni John. At ang galit na Hal ay umalis kay Buck kasama si John at nagpatuloy sa paglalakbay kasama ang iba pang mga aso. Inuwi ni John si Buck at inalagaan siya. Kapag nasa bar sila sa gabi, inaatake ni Hal si John, sinisisi siya sa pagtakas ng kanyang mga aso. Iniligtas ni Buck ang kanyang Panginoon at umuwi kasama niya. Kinabukasan, sinabi sa kanya ni John ang tungkol sa kanyang yumaong anak at ang kanyang nais na maglakbay sa isang lugar na lampas sa mga mapa. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Buck sa paglalakbay kasama niya. Sumakay sila sa isang robot at naglakbay ng ilang araw. Bumalik sa bahay ni John. Hinanap ni Hal ang mapa at napagtanto na sina John at Buck ay naghanap ng ginto. Samantala, iniwan ni na John at Buck ang bangka dahil sa pinsala at naglalakad sila. Pagkaraan ng maraming araw, sa wakas ay narating nila ang isang lumang cabin. Sa gabi, naririnig ni Buck ang pag-ungol ng mga lobo mula sa kakahuyan, ngunit pinatahimik siya ni John, na sinasabi na sila ang kanyang mga ninuno. Nang si Juan ay naliligo sa ilog kinabukasan, nakakita siya ng isang piraso ng ginto. Sa wakas ay natuklasan na niya ang kayamanan ng Yukon na hinahanap ng lahat. Nakita ni Buck ang isang puting lobo na tumatakbo patungo sa kakahuyan at nagpas siyang sundan siya. Sinusubukan niyang makipagkaibigan sa kanya, ngunit tumakas siya, natatakot. Kinabukasan, pinagmamasdan niya ang grupo ng mga lobo mula sa malayo. Ang isang lobo ay nahulog sa ilog habang sinusubukang manghuli, ngunit naligtas ni Buck sa huling minuto. Sa wakas ay tinanggap ng pack si Buck bilang kanilang sarili at tinatanggap siya sa grupo. Si Buck ay nagsimulang manatili sa labas kasama sila sa paglalaro at pangangaso. Sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tahanan at nakita rin yon ni John. Nang makita si Buck kasama ang kanyang pamilya, nagpasya si John na bumalik sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya sa aso na maghihiwalay na sila ng landas. Malungkot na umalis si Buck patungo sa kanyang pack matapos niyang sabihin ang kanyang huling paalam kay John. Gayunpaman, sa gabi, inatake ni Hal si John at sinunog ang kanyang cabin. Siya ay naparito upang patayin si Juan at maghayganti. Habang nagpupumiglas ang dalawa, binaril si John sa tiyan. Papatayin na siya ni Hal nang sa wakas ay tumulong si Buck sa kanyang Panginoon. Hinawakan niya si Hal at itinapon sa nasusunog na cabin, na nagtatapos sa kanya minsan at para sa lahat. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng isang naghihingalong John at nananatili sa kanya habang siya ay humihinga. Kinabukasan, dumating ang puting lobo upang kunin siya at dalhin siya sa kakahuyan. Sa paglipas ng panahon, si Buck ay may mga supling sa puting lobo. Pinamunuan niya ang grupo at tinuruan silang huwag magpadala sa kanilang mga takot. Si Buck na ngayon ang kanyang Panginoon.